nangyayari sa inyo ngayon, ha? Okay, so kung titingnan nyo, ito yung mga dati, di ba? Yung mga dati ng mga tao. Tapos, ito kayo ngayon. Dito kayo. Okay? So let's have a blend of the past so that you can actually understand the present. Ito kayo ngayon. Nung mga maliit pa kayo, nung mga high school pa kayo, ito yung kadalasan yung ginagawa. Umihiram kayo ng films, di ba? Ng films ng x-ray. Tapos, ngayon, napapansin nyo, mga medical interns, especially naka-rotate na kayo sa hospital, ito naman ang nangyayari. Computers, okay? Pero one thing common for that is that doctor kayo, and you will be doing that. So, dapat pag-aralan natin ito. Okay? Ganyan kayo. So, sila Doc Brian, mga interns, ganyan. Usually, pinipicturean nyo na doon sa monitor, screen, yung picture nyo para sa patient. Tapos, usually, nasa taas na yan. Kasi nasa tax system tayo, yung picture archiving system, PACS ba? So, bale yung films doon sa baba, yung nakuha na x-ray patient nyo, doon sa x-ray room, pwede nang mapunta doon sa computer sa second floor, third floor. You can see that. Pero if you notice, Med1 and medical interns, parang ibata, Doc, ang image dito Dito sa side na to, iba dito. Kasi dito po parang puti ang lungs, dito naman po ay itim. Okay, so there must be an explanation for that. Okay, so this is would you call this a negative image, this one? Negative image. Ito naman ay positive image. Excuse me, Doc. Good morning, Doc. Okay. Are you moving your slides? Hindi ba umiikot? Yung nakikita lang namin, Doc, yung parang yung painting. Oh, sorry. Ito, this document ko kaya. Ayan. Meron na. Ano? Meron na, Doc Cindy? Yes, Doc, yan. Sorry. Hindi ko kasi na-document. Okay, so sorry. Okay, so ito. So, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi mo mararating sa patutunguhan mo. You cannot. Ang hindi makarating sa may nire-reframe ko lang para ba hindi ba binememorize. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa patutunguhan niya. Ha? So, let us look at the past para maintindihan natin yung present. Okay. So, ganyan kayo, di ba? Magdudoktor kasi kayo. Tapos yung lalo mga interns, few months from now, registered physician na kayo. So, you will be doing this. Pero kadalasan sa hospital natin, sa AVRMC, ito na, di ba? Yung nakikita niyo mga images na sa computer. Pero noong mga high school pa kayo, college pa kayo, ang x-ray noon ay ito. You use it to a film. This is the negative, di ba? Sasabihin mo, pahiram po ng negative or pahingi po ng negative ng aking x-ray. Kaya sinasabi yung negative. Tapos ang nakikita nyo, ngayon, nag-radiographic anatomy tayo, tapos kayo mga interns, nag-rotate kayo sa hospital. Ang nakikita nyo, usually, ito bone, di ba? White. Heart, white. Tapos, yung sa ay white to grayish. Isa lang naman talaga dyan ang dark, yung black, yung air ng lungs. Ito. All the rest parang from shades of white to gray. Okay. So, this is a negative image. Negative image. Pag bumagyo na naman muli na parang Yolanda o kaya maglindol na magkakaroon ng paralysis ang ating mga
health supply or mga health images, babalik na naman tayo dito. Kasi yung computer magbabag down. Okay? Computerized na kasi tayo ngayon. Hindi na tayo gumagamit ng film, di ba? Hindi na tayo gumagamit ng film. Before gumagamit ng film. Ito na yung nakagisnan yung high school kayo. Ito naman, nakakagisnan nyo ngayon. But then I tell you, kahit pa nasa digital era na tayo dito sa digital ba, ay mababalikan pa rin natin ito. Kung magkaroon ng sakuna, kung magkaroon ng mga problema, babalik tayo dito. So dapat malaman natin ang principle. Okay, ha? Oh, much more. You're using this one. Pinipicturean nyo na lang dun sa hospital. Diba? Pag nasa computer ba, para makapag-rounds kayo, diba, Doc Brian and Company, para makapag-rounds kayo, pinipicturean nyo. During the rounds, para sa question and answer portion, o makikita ng doktor kung ano ang image ng resident physician nyo, kung anong image ng pasyente, kung may pneumonia ba siya, you will picture this one sa computer, di ba? Tapos, ilalagay nyo dito. Ayan. Okay. Pero kahit pa nga rin dito sa dalawa na to, look at that. Doc, I noticed something. Dito po ang lungs na usually nakikita ko, di ba, bones ito. Posterior aspect of a rib. Katapos, ito naman ay, ito naman yung nakita niyo dito na medyo parang, ito, anterior aspect of a rib. Di ba, we have a background on that already. So yung nakita niyo palaging marami dyan kaagad-agad is posterior aspect of the rib. Ito naman mga blood vessels, di ba? Pulmonary artery, to left main pulmonary artery, right main pulmonary artery. It is the pulmonary trunk, di ba? Which gives rise to your left main pulmonary artery, right main pulmonary artery. And this is your trachea, di ba? Trachea. This is the carina, the angle of the trachea, which gives rise to your right main bronchus and then the left main bronchus. Tapos ito yung right main pulmonary artery and then the branches of the right main pulmonary artery. Yan, di ba? And normally, sabi nga natin, the lower lobe branches are more prominent compared with the upper lobe because this is the normal, di ba? Walang congestion, walang pulmonary congestion kasi pasyente kasi the lower lobe vessels are more prominent. And then, sabi nga natin sa mga previous discussions natin, yung tapering ng mga pulmonary artery branches ay gradual, di ba? So yan, medyo makapal dito hindi na masyado makapal, dito manipis na. Okay. But you notice that there's a difference. Dito po ang lungs po dito, Doc, ay itim. Pero dito po, bakit po puti? Okay, so, okay, this is a negative image kasi. Well, this one is a positive, image. Okay, ha? So, tandaan. So, they're different, di ba? Okay. So, dito, puti ang heart. Dito po, parang itim. Okay, so tandaan lang yan. What you just have to do is tandaan lang. Kasi mamaya magdi-discussion tayo niyan. Okay. Tapos, isa pang peculiar thing is that you can do an ultrasound actually with your patient. Nadala-dala lang ito. At saka, importante ito. Yung probe. Because you cannot see an image there if wala ang probe. Therefore, makapangyarihan ang ultrasound probe, P-R-O-B-E ba? Ha? At saka, mas kompleto, di ba, Doc Cindy? Mas doktora ka talagang piling mo kasi meron ka ng stethoscope. Maririnig mo yung mga heart sounds, di ba? Maririnig mo yung pasyente mo, kung may marami ba siyang plema, kung yung kanyang may mga murmur ba siya sa heart niya. Tapos, nakakapag-diagnose ka pagod kay kaagad-agad kasi may ultrasound ka. Diba, Doc? Ganyan kayo mag-check yun sa panahon mo. May maingay. Ano ito? Ito kasi 5-in-1 line, tira ito 6-in-1. Mayaman naman ito. Sorry, may reference. Sino maingay dyan? May maingay. Pakiano lang. Okay. So, Doc Cindy and Company, so Doc medical interns and Med1. So, tingnan nga natin ito in detail. Doc, alam ko, he is looking at the gallbladder. Gallbladder kasi ito, gallbladder. Gallbladder to. Actually, this is the liver ng patient. This one, the liver. This is the gallbladder of the patient. Now,
Ito yung itim na yan ay ang bile. Bile, itim. Yung bile ba, therefore fluid yan. Yung bile content ng gallbladder. So para bang sasabihin mo na, Doc, ang pagkakaalam ko, Doc, nung sa x-ray, nakikita namin before, ang pleural effusion, meaning fluid within the pleural space ay puti, di po ba? Pero dito po, ang fluid, let's say, represented by the bile, itim sa ultrasound, mag-iba sila. Kaya pag-aaralan natin ito kasi so that you will know the principle bakit nagkakaroon. Para mas ma-appreciate nyo talaga ang images. Kasi alam nyo, doktor kasi kayo, dala-dala nyo talaga ang images ng pasyente. Images through tapos dyan sa dyan mismo, pwede mo malagay yung ito. Sa Android mo, malalagay mo yung images. So dapat alam mo talaga ang principle. Kasi ang pasyente magtatanong sa iyo, ang consultant mo for your learning process magtatanong sa iyo. Okay, ikaw rin magle-lecture ka rin, ha? Magle-lecture ka rin, so dapat alam mo 'yan. Okay. Okay, so tingnan niyo, So this is the liver. These are the hepatic veins. So dugo ang nandyan sa loob. Hepatic veins man yan, draining towards the inferior vena cava. This inferior vena cava. So, itim. Okay. Tapos ito naman, urinary bladder yan. Distended urinary bladder. So may ihi. So itim. Pero sa x-ray, puti. Puti ang fluid. Pero sa ultrasound, itim ang fluid. Okay. So this one naman, na image dito ay, ito yung may Doppler flow. Yung Doppler ba? Doppler, D-O-P-P-L-E-R. Doppler flow. Ibig sabihin yan, may dumadaloy na dugo sa pasyente na yan. Sa area na ito. May dugo. May blood supply siya. So this the kidney yan. Di ba if you remember sa ating discussion sa physiology. So this is the central complex. It's actually the area where the major and minor calyces, the qualis all together there, including iba yung mga branches ng renal artery, yung mga veins, yung mga nerves, lymphatics. Ito naman yung parenchyma mo. Renal parenchyma mo, which is composed of the cortex and then the medulla. Okay. Okay, so alam niyo naman yung iba dyan sa inyo, nagnanay na, nagbuntis na, o kaya yung mga kapatid niyo, auntie mo. So, it's nice to know, actually, how these things happen. Diba? So, if you look at this, wow. This baby there, this is the skull of the baby. So, halos pareho sila, Dok, kasi yung sa bone, di ba, sa x-ray, sabihin mo, yung bone, di ba, puti rin. Tapos dito sa CT scan, sa ultrasound, puti naman ang bone. O pareho sila. Pero ito, this is the amniotic fluid. Ito yung amniotic fluid, di ba, sa loob ng in our mother's womb. Tubig, so 18. Okay. So this is the spine. So there must be something there. Okay, pangungunahan ko na lang kasi papunta rin tayo doon. Alam nyo, the ultrasound waves which come from here are actually radiation din siya, but sandali, Dok, sabi mo radiation, pero sabi naman sa libro, sabi ng mga iba, safe daw ang ultrasound. Wala raw radiation. May radiation yan. Kaso lang yung radiation is non-ionic. Pag non-ionic radiation, safe yun. Non-ionic. Pag ionizing, okay, non-ionic, meaning non-ionizing. Pag ionizing radiation, yun ang delikado. Ionizing radiation, Ionizing radiation, ionizing. So, ionizing radiation, yun ang delikado. That's like the X-ray at saka CT scan. Ionizing radiation talaga yan. Ang non-ionizing radiation, examples are yung sa ultrasound, okay? Ultrasound. At saka MRI. Kasi ang MRI, actually, magnets ang ginagamit dito. Magnet ba? So, mga safe yan sila.
Pero pag ionizing radiation, like for example, X-ray, CT scan, delikado yan. Okay? Lalong-lalo na ang CT scan kasi much more greater ang kanyang ionizing radiation na binibigay. So in other words, pag may nagtanong sa'yo, may radiation dose ba ang ultrasound? Meron, sabihin nyo, meron. Pero non-ionizing siya. Ha? Kaya safe siya. Pero pag X-ray, CT scan, meron siyang radiation na ionizing. Kaya hindi siya safe. Okay ha? Okay. So therefore, dadagdagan pa, meron pang CT scan. Kasi magdudoktor ka, you cannot get away with this. Please, you cannot get away. You cannot get away with CT scan, you cannot get away with MRI. Marami sa inyo mag-pedia. Marami sa inyo mag-internal medicine. Marami sa inyo mag-UUB. Gagamitin lahat ito. Okay. Gagamitin yan. Hindi naman ako, Dok, ayoko, Dok, pag doktor na ako, ayoko dun sa hospital. Gusto ko po doon ako gusto ko po doon po ako sa PhilHealth. Gusto ko po doon lang ako sa school magtuturo. Pero ganun pa rin, may mga pasyente pa rin pupunta sa iyo, magpapatulong sa iyo sa pag-interpret. Gusto nilang maliwanagan. So, doktor ka. Okay? And then you will also, lalo pag faculty member ka, you will also be lecturing. So, dapat alam mo rin yung mga principles. Okay? That's why, inuna ko ito. Although I have assignment, yung bone, ready na ako. But then, sabi ko, we cannot go on further proceeding kung walang background. Ay, dapat mauna ito. Okay, ha? Okay, so, wow, Doc, CT scan, ha? Parang, okay. Tapos, meron pang MRI. Okay? Meron pang MRI. Actually, kung titingnan mo sa hospital, Doc Brian and Cambary, lalo mga interns kaya nakapunta na kayo, ang ating kasing MRI nasa COVID facility doon sa ating sa Magsaysay. But then actually kung nag-rotate rin kayo ng clerkship sa Cebu, makikita nyo na ang CT scan at MRI halos pareho yung itsura. Pero titingnan mo ang CT scan actually, yung length ba papunta doon mula dito sa gantry, pag enter ng patient hanggang papunta doon, mas yung kanyang length is shorter. Actually yung MRI mas mahaba. Yan. Makikita niyo mamaya, ha? And then the principles are very different. That's why pag-aral natin to. Okay, ha? Okay. Dok, paano ba binabasa ang CT? Okay. Alam niyo ang CT, if you try to look at these images, di ba, no? Parang kinakat-kat niya yung marami siyang cut. Yan, oh. From the uppermost going to the lowermost. That's why dito sa yung mga sinauna, ito yon, ito ganito pagbabasa na sa mga films. Pero ngayon, nasa computer na kasi kayo. Ito ba, nasa computer, parang scroll down yun na lang. Ha? Pero pareho lang yun, halos pareho lang yun. So, what is important is that you know that pag nag-CT ka, halimbawa, ito yun. Dito sa taas, uppermost, going down, yung mga cuts. So, ito, uppermost ito. Dito. Pagdating dito sa susunod, ito na yun. Hanggang sa, papunta ka na dito, nag-iiba-ibang itsura. Ha? Hanggang sa mapunta ka na dito sa lowermost ito. O tingnan mo, dito ka na sa level na ito. Kasi, di ba, yung mga bones na yan, di ba? Okay. So, usually, kung mga level ng ventricles ka, dito, ito, may mga ventricles na, dito yan, sa gitna. Okay, ha? Okay, so, that's why, sa computer, napansin nyo, pag nagbabasa ang mga doctors sa CT scan, scroll down sila ng scroll down dun sa, sa cursor mo. That's meaning from the uppermost to the lowermost, or lowermost to the uppermost. Ha? Ganun to. Okay. Tapos, meron pa sinasabing bone window at saka brain window. Ano ba yan, Doc? Ito yon ang sinasabing bone window, ito yon. Hindi mo masyado makikita yung parenkima kasi after ka sa bone detail. O bone man ito. Yung skull yan. Ang non-bone window ay ito yon. Mas nakaklaro yung parenkima ng brain. Okay.
ang bone window ng CT scan ay mas nakaklaro talaga ang fracture. Ito ano. Whereas dito, nakikita ang fracture pero hindi masyadong obvious. So if you want to look for the details of fractures sa CT, you go to the bone window. Window ba? Yung image na kung saan nandun, makikita ang talagang ang bone na maayos. That's what you mean by bone window. If you want to know for infarcts of the brain, usually dito ka sa brain window. Brain window man ito. Doon sa area na kung saan very clear ang parenchyma ng brain. That's what you mean. Okay, ha? Sige, we go down. We go down. Kasi pasample lang ito, ha? Okay, so dito, titingnan nyo, yan. From the uppermost to the lowermost. So, mga slices yan. So, kaya paiba-iba ang images niya. So, image, kita mo. Kung kita nyo dito, wala pang ventricles. Ventricles kasi ito. Mga ventricles. Okay. So, dito yan. Dito yan. Alam mo niya naman ang ventricles natin, dito yan sa mid. Kaya ito na siya, dito sa mid portion. Kaya itsura niya from here to here. Okay. Then, pababa ka na dito. Hanggang sa ma-reach mo ito dito, ito na yun. Parang ito na. Ha? Okay, ganun yun. At saka, okay, Doc. So this is what is this, Doc? So this is the bone, yung skull mo. And, Doc, ano ito? Ito na sasabi natin, gray and white matter interface. So, this is the gray matter, doctors. Ito yun, gray matter. Ito naman ang white matter. So, sa this scan, ang white matter, hindi white. Para siyang blackish. Ang gray matter, tingnan yung color, parang whitish tuloy. Okay? So, sige, basta memoryahin nyo na lang ang itsura. Ha? So, that's the gray and then the white matter. So, alam niyo naman ang gray matter, di ba? It is composed of the, okay, if you look at it, if you remember, di ba, sa ating, emphasize ko ito palagi, di ba, if you have a neuron, this is the body, di ba? This is the body of the neuron. Tapos ito naman ang ating axon, di ba? Sabihin natin. So, dito naman, of course, yung mga dendrites, di ba? Yung mga, di ba, mga dendrites yan. Kasi pag, okay, dendrites, yung mga, di ba, yung information papasok sa dendrites and pupunta sa body, tapos i-transmit ng ating axon, di ba? And you know that the axons, they have the myelin sheath, di ba? The myelin sheath ba? Di ba? Okay. That's why, actually, itong mga body ng ating neuron, yan, gray matter. Itong mga axons, which is composed of myelin sheath, di ba? Parang white na kasi may myelin. Yan ang naririto. Yan ang nagpupunta rito sa ating ating white matter. Ha? So, therefore, gray matter, white matter. So, I want you to be aware, ha? Kasi this is the normal one. I want you to be powerfully oriented on this. Kasi dito magsisimula ang iyong knowledge about infarction. Ang sinabi, first year, so of course, okay lang interns kay medyo sanay sa mga ganitong term, ischemia, infarction. Pag ischemia, di ba, pag sinabing ischemia, nagkukulang ka ng blood supply dito sa iyong certain area ng tissues natin, dito. Okay. Kaya, dahil sa kulang ang ating, ang ating oxygen, because of the ischemic changes, na sa prolongation ng ischemic changes, mamamatay ang cell. That's why you call it as an infarct. An infarct is the death of the cell related to as a consequence of the ischemic changes. Ano yun, ha? Okay, and we all know that pag meron kang infarction, and or let's say even prior to infarction, let's say ischemic changes pa lang, para bang, di ba, ang cell ay parang nabubulabog ang cell, parang nagkakasakit ang cell. So, alam niyo naman, I want to say this because kayo mga first year, magka-second year na kasi kayo, magpapathology na kayo. Ito na ang pag-uusapan niyo.
ischemia, infarction, mga ganun ha. So, be prepared na for this. Ngayon pa lang, dapat meron na kayong orientation. Kaysa naman, doon ka pa mabibigla sa mga infarction pag nag-second year ka na. Ha? Ngayon pa lang, dapat aram mo na mga ganitong terms. Okay. Okay, so, alam niyo naman natin, pag nag-ischemia, di ba, parang mamamaga, kung nagkakaroon ka ng loss ng blood supply sa iyong tissue, kulang ka ng oxygen, mamamaga yan. Kasi bago kasi siya mamatay, mamamaga muna talaga yan. So, dahil nga, again, be aware of this. Any insult sa ating katawan, whether bacterial, whether trauma, or whether ano pa yan, inflammation, please put that in your heart. What are, therefore, the changes of the cell? What are the cellular changes associated with inflammation? So, di ba, dyan, pupunta sa isip mo, lalo mga na magtitik ng board exam, inflammation. Dok, mga alam ko yan, mga increased hydrostatic pressure muna, tapos later on, magka-transudate ang fluid, pupunta ng interstitium, tapos magkakaroon ng cell death, na ganun. Mga consequences, nasa Robinson-Cotran yan. So, they are very fundamental. Ha? Okay, so, therefore, pag meron ka ditong, okay, halimbawa, so, nagkaroon tayo ng sinasabing atherosclerotic thrombosis. Yung thrombosis ba, yung bang mga nasa loob ng ating blood vessel na nakakabara ng pagdaloy ng dugo? Pag halimbawa, hypertensive ang pasyente, di ba? Nagkakaroon ka ng atherosclerotic thrombosis doon sa blood vessel, di na mabara. Di magkakaroon ka ng ischemic changes. So, one of the early signs of CT scan, early findings ng CT scan when it comes to infarction ng brain, kasi ang brain, di ba, infarction could be hemorrhagic infarction, it could also be thrombotic, it could also be ischemic infarction, ischemia ba? So, which could be from, let's say, thrombosis or embolism, di ba? So, whether thrombosis meaning nababara dahil sa mga fats. Pag embolism, ang thrombus na dislodge, lumipad, pumupunta sa mga ibang vessel, nagkaroon rin ng infarction. Ha? So, ang infarction is actually a spectrum yan. So, may hemorrhagic infarction, ischemic infarction, which could either be thrombotic or embolism or thromboembolic. Ha? So, pag bumara yan, like for example, di ba, middle cerebral artery, wow, di ba? So, put that into your heart, yung circle of Willis, yung cerebral circulation wherein there is the circle of Willis. Okay. So, therefore, you remember with that, Aladok, I remember internal carotid artery, the branches are anterior cerebral, middle cerebral, di ba? The two biggest branches, the two biggest terminal branches of internal carotid artery are the anterior cerebral and then the middle cerebral. And that the middle cerebral artery is the biggest of all. That's why malaki ang kanyang distribution dito, middle cerebral. At pag naalala mo ang middle cerebral, itong lateral lenticular striatal artery, importante ito kasi ang lateral lenticular striatal artery ayan ang pumupunta doon sa mga basal ganglia. Basal ganglia, at naalala mong basal ganglia, di ba? Basal ganglia, striatum. Striatum is composed of the caudate nucleus and then the lentiform nucleus. Then the lentiform nucleus is composed of the putamen and then the globus pallidus. Okay? Essential yan. Dapat kaibiganin mo ang brain. Paano mo magiging kaya maraming natatakot pag nag-ano na neurology na kasi hindi naman kasi nila kinakaibigan ng brain. Paano mo makakaibigan ng brain? Punta ka mo sa mga feasible at masaya na mga dapat memorya na importante. One of them is basal ganglia. So basal ganglia, what is the biggest component? Striatum,
which is composed of the caudate nucleus and the lentiform nucleus, putamen, globus pallidus. What are other parts of the basal ganglia? Naalala ko si Rodman, red nucleus, tapos negro siya, substancia nigra, tapos yung girlfriend niya, si amygdala, amoeba. So, sunod-sunod na yan. Subthalamic nucleus po, there are also portions of the basal ganglia. So, pag ganyan kasi, naging kaibigan mo sila, patok na patok. Lalo't lalo na ito, doctors, ito yung level. Pag nakita mo na ito dito sa cut na ito. So, Doc Brian and company, andyan pa kayo? Doc Brian? Yes, Doc. Yes, Doc. Ito na, Yes, Doc. seryoso na. Seryoso na tayo to, seryoso na. Okay, ha? So, for example, dito ka sa cut na ito, of course, expected mo yung ventricles. Pag kabisaduhin nyo ito na level, ito. Okay? Yan ang paboritong titingnan nyo, lalo na pag meron kang pasyenteng nag-stroke. Okay, ito. This is the frontal horn of the lateral ventricles. This is your thalamus, right? Di ba yung thalamus? Right and left lobe of the thalamus. This is the third ventricle. These are the occipital horns of the lateral ventricles. Ito importante ito. Yan ang caudate nucleus mo. Caudate nucleus. Caudate nucleus, di ba? The biggest component of the basal ganglia, lalabas sa board exam, what is the biggest component? Is striatum. Striatum, which is composed of the strapan mo, ang bibig ng cow na yan, kay skandaloso, kay instead na magmu, nagpuputa. Di ba? So, strapan mo kasi skandaloso. Okay, so, basal ganglia, striatum is composed of the caudate nucleus, and then the generic ng putamen is lentiform nucleus, doctor, which is composed of the putamen and the basal ganglia. Okay, good. So therefore, this is the caudate nucleus. Yan obvious. Okay. So therefore, you are now dealing with the basal ganglia here. So saan po dyan, Doc, ang internal capsule? This is the internal capsule. This is the, okay, internal capsule, this is the anterior limb, the posterior limb. So therefore, this must be here the lentiform nucleus. Okay, where is the putamen of the lentiform nucleus, and where is the globus pallidus of the lentiform nucleus here? Ganito yon, doctor, ha? Dr. Brian and company, and then Doc Cindy and company, may technique yan. Okay. Nakikita nyo, magdadrama ko ha, para maalala nyo. Nakita nyo ito, maputi, di ba? This is the gray matter, parang maputi, di ba? Tapos yung white matter, parang maitim siya. Ang white matter man ito. Okay, para bang, kung puti ito, para sa akin, langit ito. Kay white, di ba ang langit? White. Ito naman ay itim. So, para sa akin, impyerno yon, kaitim. Okay. Okay, ang putamen, di ba? Ang putamen na-associate natin sa pagmumura, di ba? Putamen, ganun naman talaga, di ba? Puta. So, para bang example sa drama, napaka-bad naman na bata ito, napaka-bad naman na tao ito, paraging nagmumura. So, ilalagay ko siya sa impyerno, sa itim. So usually, ilalagay ko siya sa impyerno kasi nagmumura siya. Drama lang naman. Ilalagay ko siya sa impyerno, di ba? White at impyerno. So, white langit, impyerno. So therefore, alam nyo, ang putamen actually narito sa area na ito. Narito dito. Narito siya. While ang globus pallidus, ang mataba na tao ba na mahilig magmura, di ba? Usually kaya sa hospital, di ba? Marami nag-stroke naman talaga, matataba, di ba? Nagkaroon sila ng bleed doon o kaya infarction sa basal ganglia. Actually, narito ang globus pallidus. Okay, so therefore, more lateral ang putamen. Kasi nga, nakita mo, impyerno kasi, di ba? So, sa putamen yan, itong globus. Ito therefore ay internal capsule. Okay, ha? So, this the ascending limb, the posterior limb. While this one is the external capsule. Yan yun, ha? So, therefore, ito, importante ito na cut. Ha? Kasi pag makakita ka dyan ng masyadong maputing dyan, nag-bleed
ang nagkaroon ng hemorrhagic infarction sa basal ganglia. Di ba usually ang ano ang okay, sige, I'll try to ask how about you, Dr. Michael Parone? Andyan ka? Hello? Michael? Yes, Doc. Okay. Di ba interns, ang CVA or cerebrovascular disease hemorrhagic infarction, di ba? Bigla lang mataas ang BP ng pasyente na yan, may history, di ba? Tapos bigla lang siyang nag-pull up, di ba, MJ? Bigla lang siyang nag-pull up sa comfort room, di ba? Tapos sabi mo, nagaging comatose, di ba? Napalalagay mo sa emergency room, di ba? Darating yan sa emergency room, di ba, MJ? MJ, andyan ka pa? Yes, Doc. Yes, Doc. Di ba darating yan? Sabi mo, hala, tapos nakakarinig ka pa nga hindi na, tapos non-hypertensive na pasyente, may hypertensive cardiovascular disease siya na history. Okay, tapos dumating, tapos unconscious, hemorrhagic infarction yan. Kaya ang capacity ka, non-contrast muna, non-contrast CT scan, di ba? May maputing-maputi dyan. So nakita mo, maputing-maputi. So hemorrhagic infarction yan. Pero pag nakita mo na pasyente ay ganito, may history siya ng hypertensive vascular disease, actually, infarction, hypertensive cardiovascular disease, myocardial infarction siya. Di ba? Tapos, later on, after myocardial infarction, nag-thrombo, di ba? Usually, myocardial infarction, di ba? Ina-associate nyo sa one of the complications would be atrial fibrillation, di ba? Atrial fibrillation. So, from atrial fibrillation, alam niyo naman, pag nag-atrial fibrillation yun, nag-fibrillate ang heart, mahina, kunwari, malakas ang pulsation ng heart, kunwari malakas, pero actually, weak yun. So, ang tendency, hindi siya makapump. So, ang tendency, ang tendency ng blood mo ay nag-stagnate sa atrium, di ba? So, from atrium, nag-stagnate siya, nagiging thrombus siya dyan sa atrium. Later on, magdidislodge yun, magiging embolic. Ang thrombo, embolic, so maglilipad yung mga embolism papunta ng internal carotid artery mo, pupunta ng middle artery mo, then later on, pupunta sa middle cerebral, di ba? Middle cerebral, then middle cerebral, middle L, lateral lenticular striae na yan, yun ang pupunta sa basal ganglia, di ba? Kaya, pag may infarction ka dyan, halimbawa, hindi pumutok ha, nag-infarction, bumara lang, anong mangyayari? Magkakaroon ka ng infarction nandito sa basal ganglia. Ang itsura, hindi maputi kasi hindi naman siya hemorrhage, kundi itim lang. Itim ba na itim? So meaning, meron kang infarction, ischemic infarction sa basal ganglia, which can either be thromboembolic phenomenon. That is why, kung titingnan nyo doon sa inyong chart sa patient, di ba? Ang complete diagnosis usually ng patient is, ng cardiac is, di ba, nakita mo, a hypertensive cardiovascular disease, MI, left atrial fibrillation, thromboembolic phenomenon, congestive heart failure, 1 or 2, depende. Mas makaintindi ka. Kaya importante talaga ang magkaroon ka ng interpretation. Kasi you know what, Dr. andyan rin si, thank you Dr. MJ, andyan rin si Mark Aihon, Dr. Mark Aihon, andyan ka? Hello? Hello? Yes, Doc. Good morning, Doc. Okay. Morning. That's why pag nasa emergency room ka to, di ba, pag nasa emergency room ka, lalo makakuha ka ng stroke na patient, pupunta ka talaga ng emergency CT scan, di ba? Emergency CT scan, tapos ikaw mismo pupunta doon sa ultrasound sa reading room dahil gusto mo makita kung saan ang level ng infarction ng patient. Kasi yes, bibigay ka kasi ng treatment. So dapat kasi sure ka na ano siya. Dapat kasi sigurado ka na ischemic infarction yun kasi magbibigay ka ng antithrombotic, di ba? Antithrombotic. Para matunaw mo yung thrombus kasi dumaloy ang dugo. Pero pag hindi pala siya
hindi, pag maliban sa infarction, nagpunta ka doon sa, nakita mo na, hindi lang pala Doc, ischemic infarction lang, hindi lang itim. May nakita pa ako doon na puti, meron pa ako nakita doon na puti, na maputi doon sa label ng basal ganglia, na mayroon hemorrhagic infarction. Magbibigay ka ba doon, Dr. Mark Arihon, ng ano? Magbibigay ba ng antithrombotic dyan? Pag may hemorrhagic infarction, magbibigay ka ba? O hindi? No, Doc. Huwag, kasi lalong kasi di ba may ang pag nagbigay ka ng antithrombotic, magkakadidislodge yung mga di ba, yung mga hemorrhage ba, makukuan yan, magbibleed ang pasyente mo. Kasi Yes, Doc. Mabiblid lalo. Okay? Kasi di ba ang hemorrhage, di ba nag-hemorrhage, di ba nagdududugo na yung hemorrhage, di ba? Yes, Doc. Tatanggan mo ng antithrombotic, di lalo magdudugo yan, di ba? So wag kang magbibigay noon. That's why dapat kabisado mo ang mga pattern ng infarction, and besides, dapat ito, wholehearted mo talaga ito. Okay, medical interns lahat kayo, at saka first year, lalo la kayo, mas lagang maturity. Ito, please put this into heart. Ito na pattern at the level of the basal ganglia. Kaya ako talaga, inimpasay ko sa inyo yung basal ganglia na yun. Tanong ako ng tanong palagi. Anong mga components? Kasi mamimit talaga yan as a doctor. Ito. So, sige, okay? Now, so therefore, later on, actually, lalo mga interns, kasi mamayang hapon we'll continue. You will notice ang ating mga pattern mamaya ng discussion is about the changes, early findings of CT scan in infarction of the brain, at saka yung MRI. Okay? Yung sa first year, susunod na Sabado na yon. Okay, so, there's a favorite board exam question again. Okay, so sige, thank you, Dr. Mark. So tapos punta ko doon sa mga nagtutito muna sa akin. Okay, so how about you, Dr. Andyan ka? Dr. Yula? Dr. Yula, andyan ka? Dr. Yula? Hello? Dr. Yula, andyan ba? Wala ata si Dr. Yula. Okay. Meron ditong Dr. Mark, meron ka ring isang kapangalan na co-intern mo na pag-rotate pa lang sa akin. Si Dr. Mark, yung andyan rin, isang Dr. Mark sa interns, andyan ba? Hello? Yes, Doc. Yes, Doc. Open your camera para makilala ko kayo kasi hindi ko kayo kilala. Sorry, Doc. Hindi ako inconvenient place. Okay, so West Visayas College ka, di ba? Okay? Yes, Doc. Okay, so sige. Always remember all of this, all of you, please. We will discuss this later this afternoon. Pero you know what, ang CT scan is not actually a very sensitive method of detecting infarction of the brain in the first few hours. Pwede ka kasing mabigyan ng normal, pero ang patient mo ay may obvious na may paralysis dahil sa stroke. Especially if in the first 1 to 2 hours, 3 hours. Tapos, if ever man na meron kang makitang changes ng CT scan that would support your diagnosis of stroke, ay pwedeng nandun na yan sa mga 8 hours after. Early pagudla. So, minsan delikado kasi lalong lalaki ang perwisyo. Alam nyo, meron kasi sasabing penumbra. Alam mo ang penumbra? Ang penumbra, kasi lalabas sa board exam yan. Ang penumbra actually, penumbra, BRA, penumbra, P-E-N-U-M. Ang penumbra ay ang solvable area ng brain tissue na pwedeng ma-save.
So kung magbigay ka kaagad ng treatment, masisave ang penumbra. Ayan. Okay, masisave ang penumbra. So, therefore, minsan kasi, di ba sabi ko nga sa inyo, dapat ma-document ko kaagad kung infarction na ba talaga o hindi. Kaya para makapagbigay ako ng antithrombotic sa aking patient. Hindi naman ako pwede makapagbigay ng antithrombotic kung hindi ko talaga makikita ang lesion. Kasi kung baka mamaya hemorrhage na yan. Hindi ba nakabigay ng antithrombotic pag hemorrhage ka lalong magbi-bleeding ang pasyente, di ba? So kung thrombotic stroke siya, okay, bigyan ko ng para antithrombotic. Ha? Para mawala ang thrombus at makadaloy tuloy ang dugo. Okay. But minsan kasi, Dr. Mark and company, lahat kayo ha, Med1, and nagre-represent lang si Dr. Mark. Minsan kasi normal, ha? So, ano ba ito? What are you going to do? Kasi lalabas ito sa board exam. Pag ang tinanong Dr. Mark ay ganito, the best diagnostic image to document the presence of infarction in the earliest hour or earliest time when the CT scan is normal is, ano ang answer mo? MRI, Doc. DWI, MRI, particularly DWI, ha? Diffusion-Weighted Image. Diffusion-Weighted Image. Mamayang hapon, magpunta tayo doon. Inunahan ko na lang para for the benefit of you all, first year and then, ha? Mamaya, we'll explain on that. So mamaya, Doc Mark, nag-break time after your eat, di ba, 30 minutes pa naman yan, pagbasa ka kung bakit mahalaga ang DWI as the earliest evidence ng stroke when the CT scan can be normal. Ha? Okay, ha? And sa inyo lahat, mga medical interns, magbasa na after your lunch break before mag-start tayo, ano bang mga early signs ng stroke ng CT scan so that you can really participate so well mamaya. Ha? Kasi importante ito. Importante ito for your patients as your practice sa doctor at sa board exam, pinagalabasan ito. Ha? Sa medical board exam, maggalabasan talaga ito. Okay. So we go, ha? So, sige. Okay. Yan. So, magbabasa kayo. So, uppermost, yon dito yon. Sa uppermost portion ng patient, yan, pababa na tayo. Dito. So, dito na. Nasa level na tayo ng ventricles. Wow. Tapos, pababa na. So, ito, pinakababa na ito. Kaya sabi nga natin, ito man, uppermost. You start from the uppermost, yung cut, pag ganun, hanggang sa dito na yon. Ito yung pinakababa. So, kaya pagkita bony na. Okay, yan. O, tingnan mo. Ito, bony na dito. Okay. So, yan yun. So, ito, wow, ha? So, yun. Hanapin nyo dyan yung level ng basal ganglia. Ito, Doc. Ito man, caudate nucleus. So, nandyan. Makikita mo na yan. So, titingnan nyo dyan kasi karamihan dyan ang lesion. Karamihan nandyan. Okay, down. So, these are CT scans at the level of the lateral ventricles with contrast and without contrast. So, ganito yon. Usually, pag trauma ba ng CT scan, let's say, o kaya stroke ba, usually, doon ka muna sa walang contrast hanggat maaari. Huwag mo na yung may contrast. Without contrast muna. Meaning, for the med-1, ang without contrast, meaning, ang contrast material is actually, ang contrast material ay parang dye yun, dye ba na, let's say, nilalagay mo sa vessel para ma-opacify mo, makita mo yung mga blood vessels. So, ito walang contrast. Ito may contrast. Okay lang, nakita mo yung mga veins, mga arteries. Ang problema kasi, kung magbigay ka kaagad ng may contrast, basta sabi mo, baka ito ay bleed, na hindi pala, kasi blood vessel, para kayo opacify man. So, hanggat maaari, without contrast, kasi pag without contrast, syempre, malinaw yan. Hindi mo naman makita mga blood vessel kasi wala namang contrast. Pag may makita ka dyan maputi, meaning to say, hindi vessel yon kasi wala kang contrast. Ha? So, baka hemorrhagic stroke yun. Ha? Okay. Kaya yan ang purpose. Ha? Okay. Oh, so, tingnan mo.
With contrast. Ayun, yung mga vessel, nakaklaro. Without contrast. Yan. So, pinaka-safe, kung halimbawa, gusto mo man ng stroke ba, mag-diagnosis, wag mo na yung may contrast kasi maguguluhan ka. Ha? So, meaning dyan, yan clear. Pag may hemorrhagic infarct talaga, dapat expected mo, may puti-puti talaga dyan, sigurado ka na hindi vessel yun. Kundi, bleed talaga. Ha? Okay. Kaya wala mang istorbo. Ha? Okay. So, there's a difference. So, dito ka muna sa without contrast. Pero kung mga tumors na, di ba ang tumors, di ba usually ang tumors, meron tayong neovascularization. Usually, you would like to see the abundant vessels there. Magpapa-add ka na lang later on. O kung ang iyong na-request ay without contrast, magpa-add ka na lang later on ng with contrast para makita mo yung mga vessel. Okay, ha? Okay, we go down. So, tingnan mo. MRI. Halos pareho man dok sa CT scan. Okay. Okay, pero tingnan mo, mahaba siya. Okay. Ang CT scan, ang kanyang length, di ba, from here, going there, mahaba yung MRI. Ang CT scan actually, medyo shorter. Pero pareho sila may tunnel. Ayan, May gantry ba? May gantry. Itong gantry. Kasi mga detectors, actually, nandyan dito sa gilid. Mga detectors, nandyan sa loob. Kaya nakakarapan ka ng images. Okay. Ayan, So, ito, MRI. Safe ito kasi usually, nandyan ang mga magnet sa loob. Ayan, Yun ang patient. Usually, pag may claustrophobia ka, hindi ka pwedeng MRI ka, natatakot ka. Tapos dapat, wala kang mga, let's say, mga implants ba na metal? Kasi syempre, magnet man ito. So, hindi pwede. So, one of the contraindications, hindi yung may metal implants ka. Like, for example, operahan ka dati na meron kang metal sa loob, o kaya meron kang bulitas. Alam mo yung bulitas? So, ang bulitas ay, for the med one, kung hindi kayo, ang bulitas, di ba, may mga lalaki na nagkakaroon ng metal sa penis para pa-enhancement doon sa sexual activity. Lalo yung mga preso na yan, yung mga bilanggo na yan. So, hindi rin pwedeng MRI, kaya meron man silang bulitas, hindi pwede yun. Okay. Kaya usually, kaya ang CT scan, ang MRI, talaga medyo matagal. Magkukuha ka pa, mag-i-screen ka pa, katapos marami kang mga tatanungin, tapos matagal talaga ang procedure ng MRI, matagal. Okay, yung CT scan medyo mas madali ang procedure. Yan, so pag meron kang claustrophobia, hindi ka pwede sa MRI. Nasa loob ng mga magnet, nasa loob, yung detectors ba, para magkaroon ng magnetism kasi nakakapagbigay ng images. Nandiyan yan sila sa loob, narito. Okay. So, here are the examples, the basic examples na especially for sa mga sa mga main terms mamaya, which will do tayo iikot. So, maraming full sequence, maraming sequences ba? So, may T1, may T2, may flare, may DWI. One of the basic ito apat. Marami pa yan. Pero ito muna tayo iikot kasi ito mga basic. Bakit do kailangan mag-T1, mag-T2, mag-flare, mag-DWI? Kasi, alam mo, may mga disease processes na kailangan ilagay sa other sequences para mas ma-narrow down mo ang mga differential diagnosis, para mas malapit ka sa diagnosis pag pinupunta mo sa mga iba-ibang sequences. Importante lang muna, doctors, ay makita nyo ito. Okay. So, sandali lang. Doc Brian, anong oras na? Kasi minsan magandang kwentuhan, hindi natin alam ang oras. Ano nang oras mo? Hello, Doc Brian, alas 12 na ba? Hello? 11:18 pala, Doc. 11? 8? Okay, 18 na. 11:18. Sige. Okay, so sige ha. Okay, so dyan lang muna at least. Tingnan nyo. Marami pa talaga ito. May maganda pa akong mga kwento dito, pero kabisaduhin nyo na lang muna. So, Doc, kanina sa CT scan, Doc, sa CT scan, di ba, ang gray at saka white matter interface nakita nyo, di ba?
gray at saka white matter. Yung sa CT scan, ang gray matter ay parang gray at white matter. Para tuloy ang gray matter parang whitish tuloy sa CT scan. Ang white matter parang medyo mas maitim siya. Pero dito sa MRI, tingnan nyo. Tapos kanina, dito, punta natin dito para mas tarado sa inyo. Ito. Okay, tandaan nito, doctors, para makabisado nyo. Okay. This is the gray matter. Diba? This is the gray matter. Ito. Ito ang white matter nyo sa CT. And this is the bone. This is the bone. The bone is really opaque. It's really white. Ha? Okay. Tapos kung gusto mo makita ang fracture sa CT scan, ito pala, boarding sub-question ito, Dr. Sa. The diagnostic imaging of choice for trauma, especially bone fractures, which is better, CT scan or MRI? Answer, trauma, CT scan. Ha? If you want to diagnose for soft tissues ba, which is better, CT scan or MRI? Answer is MRI. Kung sa soft tissues, ha? You can of course do CT, you can of course do MRI, but the best is kung itanong MRI kung soft tissues, kung trauma, CT scan. Okay. So, kung fractures, much better ang CT scan, and much more particularly the bone window. The bone window. Yung kanina ba napakita ko sa inyo na bone window, kung saan may fracture. Di man, bone window. Ito yun, ha? Yan, obvious. Ito may fracture, pero hindi masyado na obvious. Mag bone window, katulad sa mga bone window. Okay, ha? So, ito ay CT, gray matter, white matter. And automatically, this is the bone. So, white. Ha? Kasi alam nyo, ang principle kasi ng CT scan at saka X-ray, halos pareho. Ha? Pareho sila. Halos pareho ang principle. Yun lang, grabe talaga ang radiation ng CT. Malaki. Malaki. Ha? Okay, so gray matter, white matter. This is the bone. This is the ventricle. So this black one is the CSF, the cerebrospinal fluid. Okay. Okay, tingnan yan, ha? Okay, tingnan nyo yan. Actually, sa CT scan, consistent yan. Kasi wala siyang mga sequences kasi. Wala siyang sequences. Wala siyang mga T1, wala siyang mga T2. Wala yun. Ito, so, consistent palagi yan. Palagi, kahit pa na-reconstruct or anything, palagi yan. Ang gray matter is parang whitish. Yung white matter ay ito. And you should preserve the gray and white matter interface. Kasi one of the earliest signs of stroke in CT scan is the loss of the gray and white matter interface. The loss. Wala. Parang hazy siya. Makikita nyo mamaya sa examples, ha? Hindi na siya na-clear ang gray and white matter. Kasi may edema na nga. Ha? Okay, so we go. So dito, therefore, so dito tayo. Tawagin ko si papareha ko si Doc Brian. Hello, Doc Brian. Doc Brian. Hello. Med1 President. Med1. Interns, President of Emergency Interns. Brian. Dr. Brian, online ka? Connected ka? Parang disconnect ata. Okay. So, Doc MJ. Dr. MJ. Okay, ganito ha. Di ba nandun naman kahapon, di ba nagtatanong si groupmate mo, si Dr. Brian, out of line ata, na disconnected. So, anong napapansin mo dito, Doc Michael? This is for all of you, ha? Sa inyo lahat ito, may nagre-represent lang. Okay. Kanina, Doc Brian, Doc MJ, nakita mo yung skull, di ba? Yung skull puti sa CT scan. True or false?
This time. True or false naman this time. This one, the MRI image, is the skull. Itong kinakanito ko. True or false? Okay. Okay. False. So, sige. O yun, false. Na, this time, scalp ito. Paiba-iba nga sabi ko. Ha? Okay, so sige. Okay, para matutunan. Okay. So, sad to say, scalp ito. Ito ang bone sa MRI. Ito yung cortical portion, itong both sides. Ito yung medullary portion ng bone. Medullary portion ba ng bone? So, ang medullary portion parang puti tuloy. Pero yung cortical portions ng bone ay itim. Ito man, cortical portion, medullary portion. That is why, although pwede naman talagang makita ang bone sa MRI, pero hindi siya masyadong choice. Pwede siyang hindi makita ng maayos kasi nga, itim. Alam mo naman ang fracture. Tingnan mo ang fracture sa CT. Oh. Sorry. Oh. Di ba? Ito, fracture man ito. Di ba parang blackish? Obvious kasi puti ba ng bone? Dr. MJ, nakuha mo? Dr. MJ. Yes, Doc. So, nakita mo. Obvious. May fracture. Pero dito, ang fracture itim man, paano mo makaklaro ang fracture dito? Kaya ito man, supposed to be ito ang area ng bone. Diba? Ito yun. Paano makaklaro? Kaya supposed to be itim ang fracture. Ha? So, kaya hindi siya masyadong choice. Kung sa soft tissues, level ng soft tissues for pathology, pinakamagandang MRI. Ha? Okay, ha? Okay. Now, so, sa T1, one of the best means kung para mo malalaman daw kung T1 ba ang sequence, T2 ba, flare ba, DWI, paano budok ang best gauge? Okay, ganito. The best gauge is to look at this. Example. One good example is this sa brain. So, to all of you, ha? These are the ventricles. It is filled with CSF. Okay? CSF. Andyan na ba naka-online na si Doc Brian? Kasi ito ang unang nagtanong sa akin kahapon eh. Doc Brian, online ka na uli? Disconnected ka pa ba? Okay, disconnected. Disconnected si si kagrupo mo. Okay. Okay, so ito 'yon. Ang Dr. Nolin. Dr. Nolin Ayhon, andyan ka rin? Dr. Nolin? Dr. Nolin Ayhon? Disconnected. Hello, Dr. Nolin? Michael, Yes, disconnected. Oh, nandyan ka. Dr. Nolin Ayhon? Andyan ka? Yes, Doc. So ito yung sa partner mo ha kasi na-disconnected si Dr. Brian. Di ba kakahapon kayo tatlo kayo nandun, di ba? Yes, Doc. Unang nagtatanong mo si partner mo, di ba? Doc, I'm already connected, Doc. Oh, sige. Ituro ito kay tatanong ko ulit sa inyo mamaya ha pagkatapos ng lunch break. Okay. So, this is the CSF. Okay. The CSF, I tell you, is a free-flowing, di ba? CSF circulates. So it is a free-flowing fluid. While edema, like this, edema is a non-free-flowing fluid ang edema. Kasi nandyan siya sa isang area, confined siya. Pero yung CSF, knowing na nag-circulate ang CSF, it is a free-flowing. Ha? A free-flowing fluid. Okay. Again, so sa T1, this is your gray matter. It really looks like gray. This is the gray. Huh? Gray. While the white matter, this one, is white. It really looks like white matter. White. Okay. Okay. Dahan-dahan lang tayo.
this is your subarachnoid space. Kaya, di ba ang subarachnoid, nag-extend man yung sa sulci, di ba? So, subarachnoid space. So, ito, mga sulci, ito, filled with CSF. Okay. So, therefore, you have there your pia mater, okay, duct, dura, arachnoid, pia. So, the pia mater, actually, they line the brain, the linings. So, this must be here the ano do. You can also see there the okay. So these are dito. So again. So this is the scalp. This is your bone. This one. Parang itim. Okay. Pero sa pinakagitna may maputi kasi yun ang medullary portion. Ang medullary portion ng bone medyo nakikita tuloy kasi puti. Pero yung vertical portions on both sides parang itim siya. Pero in general, ang kadalasan nakikita mo talaga yung itim. So that's a bone. So therefore this must be your dura here. Okay. So this must be your dura, arachnoid, with the arachnoid then your pia. Ito yung pia mo nandyan. So this is subarachnoid space, yung itim. Okay. So, doctor, so therefore ito subarachnoid space ito. Sulci kasi meron naman nandiyan naman. 'Di ba? Ang pia pupunta man 'yon doon. Pia. So ito arachnoid dito. So subarachnoid space ito. Okay ha? So the CSF is black in T1. Okay? With the gray matter as gray, with the white matter as white. Okay ha? T1 yan. Please put that into your heart. Dr. Mark Ayhon? Hello? Hello? Dr. Mark Yes, Ayhon? Doc. Yes, Doc. Yes, Doc. Lagay nyo yan sa puso nyo ha. Okay. Sa T2, ganito yon. Ang T2, parang nababaliktad. Ang CSF ay puti. Ha? Ang CSF ay puti. Ito. Sa baracloid ba nito? Puti. Okay? While yung gray matter mo ay parang whitish tuloy. Ito man oh. While yung white matter mo ay parang blackish tuloy. Oh, ha, tingnan ha. So, iba. So, sa T2, gray matter is parang white, parang grayish rin siya na parang may pagka-whitish, ha? Pero ang pagkakaalam mo, ang kanyang white matter ay maitim. Hindi man, oh ha? Okay. Tapos yung CSF mo ay puti. Okay, puti. T2 yan. Ha? Dito muna tayo sa ano ha. So ang isa pang importante ay ang flare, Ang flare ay ganito. Ang flare ay may pagka-T2. May pagka-T2 siya na may pagka-T1. Again, ang flare ay may T2 siya na may pagka-T1. Bakit? Ano nasabi? Kasi ang flare po ay ganito. Ang kanyang gray and white matter ay halos pareho dito sa T2. Di man oh. Di ba ang flare, ang gray matter ay parang whitish. Ito parang whitish. Why ang black ang white matter ay parang blackish. Parang ganito ba? Pero may pagka-T1 din siya kasi ang kanyang CSF ay itim. Itim, di man oh, itim. Okay ha? So therefore ang flare ay T2 siya na may pagka-T1. Okay. Ang DWI, mamaya yan kasi actually ang DWI, flare yan na parang may pagkakaiba siya kasi parang dito, sabi nga natin, gusto mong ma-diagnose ang early stroke na pwedeng normal pa sa CT scan, di ba? Kaya yung sinabi kanina kay Dr. Mark kanina, ang flare, pag positive siya, ay itong itsura. Okay. Ito normal na side, ito abnormal. Doc, ito ganito. Pag may pathology, Doc, i-apply natin. Okay? So, Dr. Brian, nandyan ka na? Para narinig kong boses mo. Doc Brian? Yes, Doc. Okay. So, i-apply natin ito sa pathology. Okay.
Ito na side ay normal. Okay, dito normal ito na side, ha? Gray, white matter. Okay, CSF is black. Pero dito na side, abnormal ito. Meaning to say na, kasi dito, Doc, supposed to be white matter, dapat puti, di ba? Pero may pagkaitim, may pagkaitim, okay. Pwedeng, meron siyang infarction na may edema. Ang patient na ito. Okay, ha? So, pwede rin, kasi ang fluid, ang fluid dito na free flowing sa CSF dito, halos pareho lang ang kulay pag non-free flowing. For example, edema ito. Edema, non-free flowing, edema. Dahil infarction. Ang kulay ng kanyang CSF ay pareho rin sa isang non-free flowing. Ang free flowing CSF, black, halos blackish din sa non-free flowing. Dito naman sa T2, di ba puti ang yung CSF, di ba, Doc Brian? Puti, tapos itim dito. Yes, Doc. Puti ang CSF, tapos yung non-free flowing naman na edema, halos puti rin, compared lang, kasi halos puti rin, halos pareho rin ba? Halos bright din, di ba, bright? Okay. Pero ang tanong mo ganito, lahat kayo po, para sa inyo lahat ito, magiging tanong mo ganito, Doctor, paano ko... Doc, question, Doc. Yes. Ano yun? Yes, Doc. Doc, can I just ask, Doc, if the brightness of the infarct is not affected by its chronicity? Ang infarction is not affected by its chronicity. Actually, ang isang nagkakaroon ng affectation na later on, kasi you know what, pag ang infarction, pag sabihin natin is thromboembolic, meron kang thromboembolic infarction, di ba, usually itim yan. Later on, pag nagko-chronic na yan, nagkakaroon tayo ng sinasabing encephalomalacia. Nag-degenerate ba yung cell na namatay, nagiging parang cystic, nagiging itim na siya. Nagiging itim, parang may cyst ka na. Yan ang sinasabi. So I suppose, Doc, that the images being shown in the screen are acute infarcts. Acute infarct, usually itim siya. Itim. Pag acute infarction, Yes, Doc. Thank you. thromboembolic. Tapos, pag magtatagal na yan, maganda nga tinanong mo yan kasi para alam niyo na kung anong sinasabing encephalomalacia. Later on, due to chronicity of the infarction, from the itim na nakikita mo, nagiging parang cyst na siya. Masyado siyang maitim pero tubig na ang napalitan na ng parang tubig sa loob, itim. Yan ang tinatabi na encephalomalacia, which is a consequence of chronic infarction. Okay. So, we go to this issue. Welcome. So, punta tayo dito. Doc, so ito lang magandang sunod mong question, pero ako na mag-represent kunwari sa question mo. Doc, ganito, paano ko, Doc, gusto ko pong malaman kung ito po na narito na itim dito sa T1, which is halos pareho, dahil normally magkakapareho naman talaga sila pag T1, yung free-flowing sa non-free flowing. Gusto ko pong malaman kung ito po ay extension ba ito ng ventricles o edema lang talaga. Gusto ko pong malaman. Okay, ganito. Tapos dito naman sa Tito, halimbawa Tito nakita mo, halos pareho silang puti, di ba? Kasi ang gray matter naman talaga sa dito, di ba? Ang white matter naman talaga maitim, di ba? So dito parang medyo maputi. Gusto ko pong malaman rin dito po, Dok, kung ito nga ba ay edema lamang o kaya extension ng ventricle. So ganito, Doc Brian, ang company. Okay, doon ka na. Mas makaklaro mo sa flare. Kasi ganito. Nakita mo ito. Makikita nyo ito, Doc Brian. Makikita nyo ito dito. Hello? Yes, Doc. Nakikita nyo ito, di ba? Ito normal, dito na side, ito abnormal. Ito, masasabi ko na edema talaga ito. Hindi ito extension ng ventricle. Kasi ang CSF na free-flowing ay itim sa flare. Di ba? Kasi may
may tito siya na may pagkatiwan, di ba? Pero ito ay nag-remain as puti. Meaning, edema talaga ito. Dito ventricle. Kasi kung ventricular extension ito, dapat pareho sila itim. Kuha mo, Dr. Brian. Yes, Doc. Oh, yes. Yes, Doc. That's why you can differentiate. Balik kanina, yung question mo ay nasasagot sa flare. Okay, ha? Okay. So, alam ko na medyo nagugutom lahat, including me, kasi matindi ang discussion. Okay, so, bago kayo mag-lunch break, tatapusin natin ang DWI. Ha? Okay, through this. Okay? Hello. Sige, thank you, Doc Brian. Ha? Pero makinig lang kayo, ha? So, pupunta ko kay Doc Mark kanina, yung taga West Visayas State College. Okay? Doc Mark, andyan ka pa? Kasi Yes, dito Doc. sa DWI. Ha? Hello, Doc Mark? Yes, Doc. Mark, andyan ka ba? Yes, Ha? Doc. Okay. Yes, Doc. Ano ko, Doc? Yan ka lang, ha? Sagot ka. Doc Cindy, andyan ka Yes, pa? Doc. Yes, Doc. Nagugutom kayo, matindi, malalim. Buyagtag. O sige lang, para sanayan lang ito eh. Ha? Sabi ko nga sa inyo, mapalad kayo. Doc Cindy, mapalad kayo kasi first year pa lang kayo. I mean, di ba? First year pa lang kayo, alam nyo na to. Ha? Mapalad kayo. Okay, ha? So, keep it up. Okay, ha? Padayon, ha? Okay, so, Thank you, Doc. welcome. Eliane, kumusta ka? Doc Eliane, ka? Eliane, wow, galing naman. Mga bulaklak na ng... Grabe ito, Saan ka ba? Wala. Sige, Dr. Eliane, mapalad ka kasi placer sa medicine. Board placer itong sa nursing, si Dr. Puritana. So, pagdasal natin na mag-board placer ka rin sa medicine. Pero kung hindi, okay lang. Pero di pumasa. Ha? Pero kung wala rin, so first year ka pa lang, first year ka pa lang, tapos andito ka na sa mga mundo ng pagiging tunay na doktor. Kasi alam nyo, Dr. Cindy, alam mo na, Dr. Puritana, everybody, ito, nalaman na lang ito namin, specialist na ako. Ha? Pero yun lang, nasanay na kasi tayo nagsimula na kasi tayo sa mga putamen, di ba? Nagsimula tayo sa mga mnemonics, kaya tingnan mo, alam ko, nakakasunod ka. Doktora, not necessarily perfect, pero nakakasunod ka. You can follow what is being discussed. Dahil meron kasi tayong mnemonics, interactive na kasi tayo from the start. Med 1 kaya, di ba? Na mag-physiology tayo, interactive na kasi tayo sa simula pa lang. Yes, Doc. Wow, kasi ganda ka ng bulaklak sa likod mo. Okay, so okay, very good. Okay. So ikaw at saka si Mark, yung 4th year na yung medical intern. Ha? Si ganito kasi. Hello, Doc Mark, andyan ka? Ha? Doc Mark. Yes, Doc. Okay, so introduce kita kay Dr. Ilani. Dalaga pa yan. Okay? Okay. Barata ka pa naman, di ba? Okay, so ganito 'yon. This one is the normal side. This is the abnormal side. This is actually a case of an infarction. Na alam naman natin, infarction in the death of a cell. So in the death of a cell, med 1 magpapathology na kasi kayo. Simulan mo na. Ano ba yung infarction na yan? What is underlying infarction? Actually, you have said that actually before in neurophysiology. Underlying an infarction or death of a cell would be edema. Di ba? Dr. Mark, sabi sa review nyo, di ba sa review nyo, before a cell actually dies, there's edema, di ba? There's swelling. Do you agree, Dr. Mark? Yes, Doc. If it's Doc, if it's necrosis and not apoptosis, there will be an acute inflammation, Doc, pag necrosis siya. If lang siya, Doc, mag-apoptosis, hindi siya mag-inflame. Okay. So, meaning to say, if there's an inflammation, there must be edema. Di ba? Because one of the components of inflammation would be edema. Di ba? Yes, Doc. Doc Mark? Yes, Doc.
Yes, Agree. Doc. Copy, Doc. Very good, very good, very good, very good. Salamat. Okay. Agree ka rin, Doktora Coritana? Ha? Di ba? Agree Yes ka? po, Doc. Yes po. Okay, so very good. Very good. So, when we say diffusion, when we say DWI, that means to say diffusion-weighted image. Yan, ha? Diffusion-weighted image. It is actually like some sort of a flare image, pero this one is very good actually as a sequence, especially if you want to know for the presence of an infarction in the first few minutes of the patient's agony na pwede pang gawing normal ng isang CT scan. Okay, ha? Okay, so ano ba talaga ang principle ng diffusion-weighted image? Okay, ganito yon, di ba? Ang sabi natin, let's say if this is the cell, sorry. If this is the cell, doctors, ha? If this is the cell, sabi natin brain cells. Ito naman ay interstitium. Ito din yung gilid ay interstitium. Ano ba yun sabi natin? Normally, what is the most abundant extracellular? Sodium, di ba? Doktor. Di ba sodium? The most abundant of the intracellular is Potassium, Doc. potassium. Okay, very good. So, we have the so-called sodium-potassium pump, di ba? 3 sodium in, 2 potassium. Potassium ba? Potassium. So, 2 potassium. So, kung may 3 sodium na papasok, may 2 potassium na lalabas. Kailangan ito kasi, di ba, the swell, let's make it practical para mas may impact. Di ba normally, Dr. Mark, di ba, normally, the inside of the cell has to be hydrated. Di ba? But Yes, Doc. so that it should not be overhydrated to the extent that it will burst, di ba? So which therefore there's a maintenance. Sodium has to go inside, di ba? And if sodium has to go inside, water follows. Di ba normal, di ba? By the power of osmosis, di ba? Water will follow. So that, and then, when sodium goes inside, 3, potassium would go out, di ba? To sodium-potassium pump, normally. Now, so that the cell would avoid overhydration, para hindi naman siya mag-burst, they will also get out naman, di ba? They will also get out. And then, water will follow. Water will follow also, di ba? Water. Dr. Mark, can you get me? Di ba? Hello, Mark. Yes, Doc. Kasi, tapos, potassium would of course go inside na naman. Okay. And the cycle will continue. Pag ganun-ganun lang siya, pag ganun-ganun, kaya para normal mo lang ito mahahydrate ang bawat cells. Ha? Para hindi naman siya mag-overhydrate, hindi naman siya mag-burst, hindi naman siya mag-shrink. Ha? So therefore, sodium therefore, and water, di ba? When sodium goes inside, water goes inside. So therefore, water is in constant diffusion. Nagdi-diffuse pa siya. Brownian movement ang water. Brownian ba? Lahat ng sides, papasok, lalabas, pasok, lalabas. So, there is diffusion, therefore, normally. Diffusion-weighted image normally. Kasi, water goes inside, water goes outside. Therefore, there is diffusion, meaning no restriction of movement of water. Such as this. Kaya normal dito ang ating image dito sa side na ito. Lalo na rito sa gray and white matter. Nandiyan naman ang mga cell, di ba? Lalo na dyan. Tapos dito axons naman dito. Doc, pwede mag-interrupt, So, Doc. yes, sir. Ano yun? Pwede ma-clarify lang ang concept, Doc, ang osmosis and diffusion. Ano liwakat kasi ako, Doc, ang diffusion-weighted image, Doc, kay di ba usually when we speak of diffusion, we speak of solute moving from high concentration to low concentration, while if magyakan kita nga osmosis, we speak of water moving from an environment which is less concentrated to an environment which is high concentrated ang so from low concentration of water to
to high Tama. concentration of Actually, water. tama ka. Tama ka. So, di ba, when we say osmosis, it is actually the water particles moving from an area of, let's say, more water ba, going to an area of less water. Tama. Di ba? Di ba? Let's talk about Doc, osmosis more. Doc, ang Yeah. pagkano kasi osmosis, there is usually a membrane. So, kung ang water in a place is in a partition na kulang ng solute, the movement of water will be from low concentration of that environment with low solute to the high concentration of that environment, that has high solute. Hindi ako sure, Doc. Wala mag-remember ko, Doc. Sorry. Ganito lang yan. Ganito yan. Samahan lang natin sa movie. Okay, di ba? Di ba, sabi natin, marami ng solutes, di ba dito? Di ba, Doktor? Ang diffusion from an area of high concentration of a certain thing, of a certain substance, mag-diffuse sila papunta doon. From an area of a higher concentration of a solute, let's say maraming sodium dito, siyempre mag-diffuse sila, pupunta sila dito. Ha? Diffusion yan, di ba? Yes, Dr. Mark. Okay. Now, ang osmosis ay ganito, Doc Mark. Ang osmosis is from an area of high water concentration. High water ba? So, sabihin natin, tubig ito. Marami ditong tubig. Ang tubig kasi maghahanap ng solute. Di ba ang osmosis? Ang water kasi maghahanap ng solute. Kung saan kasi ang nandun ang solute, pupunta talaga siya doon. Ha? Area of more water yon. Kaya, pupunta siya dito. Kasi, hinahatak siya ng solute. Kuha mo, Doc Mark. Kuha mo dyan sa picture na yan. Yes, Doc. Okay. So, if for example, Doc Mark, these are sodium. Kasi pumasok kasi ito dito. Doc Mark, pumasok kasi itong sodium. Kaya di ba, naglagay ka ng 3 sodium going inside. Di ba? Di ba sa sodium potassium pump? Okay. So, dahil nagpunta siya rito, saan pupunta ang water, Doc Mark? Sa A or B? So, may Pumasok na ng sodium. Ano? Sige. Yung mas Saan pupunta maraming ang water? yung Dito mas sa A. marami, Doc, ang Oh, yes, Doc. Okay, so very good. Actually, very good question. So pupunta siya dito. Yan ang osmosis. Yun ang osmosis. So nagpunta siya rito. Okay. Okay, nagpunta siya dito. So, therefore, later on, to avoid kasi over water ba dito, by nature, di ba, sodium potassium pump, lalabas na naman ito. Sodium dito, di ba? Kaya you have to maintain kasi nagpasukan kasi sila, di ba? You have to maintain kasi normally the sodium dapat tarito siya sa labas, di ba? So pupunta siya doon. So ang mga tubig na naman, susunod na naman dito. Okay. Pero maganda yan. Kasi nami-maintain mo yung balance ng water inside. Ha? Nami-maintain mo yung balance ng water inside the cell. Kaya pupunta siya dito, pupunta siya naman doon. Tapos pupunta na naman siya dito. Kapag papasok ka naman ng sodium, pupunta naman dito. So meaning to say, water is in a Brownian movement. Constant Brownian ba kasi papasok, lalabas, papasok, lalabas. Meaning to say, sorry. Meaning to say that water is not being restricted inside the cell. Kuha mo, Doc Mark. Hello? Hello, Doc Mark? Yes, Doc. Yes, Doc. Yes, Doc. Yes, Doc. Okay. Water meaning is not being restricted. Okay. So ano po yun? Bakit po sinabi na sa diffusion-weighted images, bakit po naging puti na ito, Doc? Because water now is being restricted na. Palagi na lang siyang nasa loob ng cell. It cannot anymore diffuse, which is supposed to be a diffusion-weighted image.
ay dapat ito yun, normal. Okay. Bakit nagkaroon ng restriction dyan? Because of the loss of the sodium-potassium pump consequent to the ischemic change. Nagkaroon ka kasi ng decreased blood supply, di ba? Dito, dahil, for example, mayroon kang thromboembolic infarction. Di natural, nabara ang blood vessel mo. Nabara. So, sa thrombus. So, therefore, wala kang oxygen. Pag wala kang oxygen, maghihina ang sodium-potassium pump mo. Because normally, to have a normal diffusion, you should maintain your sodium-potassium pump. Because you have an infarction, because you have a thromboembolic phenomenon or something that blocks the movement of oxygen going there, your sodium-potassium pump is lost. Diba? So, because you have lost your sodium-potassium pump, what happens? Sodium that went inside cannot anymore go outside. Ha? Doc Mark, kuha mo at that point. Doc Mark. Yes, Doc. Yes, Doc. Copy, Doc. Okay. So, di ba? So, therefore, sodium is there. Cannot anymore get out kasi wala kang sodium-potassium pump. What happens, Dr. Mark, to the water that went inside? Can it go outside? Sagutin mo. Can it go outside or not anymore? Kasi nandiyan na lang siya. Ha? Negative, Doc. Negative, cannot. So what will happen to the cell here? It will swell. And therefore, because doctor, nandyan na lang siya, hindi siya makalabas, Dr. Mark, na-restrict ba siya or nag-diffuse ba siya? Doc Mark, sagutin mo ako. Na-restrict ba siya o hindi? Restricted, Doc. Restricted. Andyan. Kaya, therefore, the principle of diffusion-weighted images is that in the event of infarction, thromboembolic phenomenon, because of the loss of the sodium-potassium pump, therefore, water now is being restricted inside. It cannot anymore diffuse. Okay? Kuha mo, Doc Mark. Water, therefore, is being restricted inside the cell. Kaya mayroon kang puti na nakikita. Okay? Doc Mark, hello? Yes, Doc. Okay. Copy, Doc. So, again, diffusion-weighted image, therefore, is a very important. Andali lang, ha? Okay. Andali lang. Hello? Hello? Doc Mark, nakikita niyo pa? Hello? Yes, Doc. Yes, Doc. Yes, Doc. Ayan ba yung image? Okay. So therefore, sorry, ha? Okay. I think, Doc, you can press F5 to view the presentation. Sabi sila, ha? Nakikita nyo yan yung bago? Yung scanner? Nakikita nyo? Yes, Doc. Okay naman. No problem. Ito, nakikita. Yung tao sa tunnel, nakikita nyo? Nakikita nyo? Yung substantially grow? Nakikita nyo? Nakikita nyo? Doc Mark? Yung nakikita namin, Doc, is yung basic MRI sequences. I don't think sa other screen. Anyway. Ano, Doc? Slide Ano lang? 27, Doc. Sige, anyway. Yes, that's correct. Slide 27. Sige, no problem, kaya mag-end na rin tayo. Nakikita nyo yan, yung T1, T2, flare, at saka DWI. Nakikita nyo? Yung samples of no problem. Ito naman kasi last muna sa mga kasi malalim talaga itong discussion. Very interesting, pero malalim talaga siya. Ha? So, therefore, the diffusion-weighted image, therefore, is the best imaging to detect infarction even in the first 30 minutes
of the patient's agony when when CT scan could be still normal. Huh? And it is because the water has now been restricted in its capacity, supposed to be to diffuse because of the loss of the sodium-potassium pump. Okay? Doctors? So, Doc Mark, nakaklaro na yan? Doc Mark? Hello? Yes, Doc. Thank you, Doc. Yes, Doc. Thank you. Doc Brian, nakaklaro? Hello, Doc Brian? Hello? So, Yes, that's correct. Yes, Doc. Doc Coritana, Doc Iliani, kaklaro? Yes, Ha? Doc. Okay. Yes, Doc. Doc Cindy, nakaklaro? Doc Cindy and company? Yes. Yes, Doc. Okay, good. Klaro. So very clear. Okay, now I am now also being restricted in my movement because I am now hungry. Okay, so kain na. Okay, okay, so sige Yes, okay, Doc. so thank you. Yes, Doc. Okay, Med1, thank you. Medical interns, salamat. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Wonderful na learning. Kumain muna tayo pagharap tayo ng bakas. So, medical interns, mag-continue tayo alauna, ha? Okay, ha? So, sige, thank you very, very much, everyone. Okay, Thank you po, Med1, enjoy. Doc. Thank you. Enjoy the Doc. medicine. Thank you, Doc. Thank you po, Doc. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Sige. Thank you, Doc. Thank you, thank you, Thank thank you, you. I Doc. love you all. Bye-bye, bye-bye. Sige. Okay. Blessed Sunday to everyone, ha? Blessed Sunday. Then, Med1, see you, intern, see you at 1 o'clock, ha? Sige, thank you. Bye-bye.